Security. This is Chinese Warship 163 conducting continuous turning to... Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, dalawang warship ng China sinalubong ang tatlong barko pandigma ng Pilipinas at allies, sinalubong ng mga barkong pandigma ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, Australian, at Canada sa loob ng 2 araw ng joint naval drills malapit sa Scarborough Shoal nitong linggo, na binibigyang diin ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea habang minarkahan ng magkatulad na mga bansa ang ika-10 pag-ulit ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Ipinakalat ng hukbong dagat ng Pilipinas ang BRP Jose Rizal, ang una nitong frigate na ginagabayan ng missile, habang ipinadala ng Australia ang HMAS Brisbane, isang destroyer, ipinadala ng Canada ang HMCS Ville de Quebec, isang Halifax-class frigate, ang Maritime Patrol Aircraft mula sa Canada, CH-148 Cyclone Aircraft, sa Pilipinas, AW-159 Wildcat, at sa Australia, P-8A Poseidon ay sumali rin sa ehersisyo. Ang mga drills na ginanap noong Martes at Miyerkules ay naganap sa silangan ng Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal, isang tradisyonal na lugar ng pangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at isang flashpoint sa maritime dispute nito sa China. Hindi bababa sa 2 barkong pandigma ng China ang namonitor sa aktibidad, sinabi ni Lieutenant Prince Charles Bauyot, na 3 beses na hinamon ng Philippine frigate na Jose Rizal ang People's Liberation Army Navy Vessel 163, isang luyang third-class destroyer. Ngunit walang tugon. Sinabi niya na ang Chinese vessel ay nanatili mga 20 nautical miles mula sa BRP Jose Rizal at humigit kumulang 30 nautical miles sa silangan ng Zambales. Noong Miyerkules, sinabi ni Bauyot na 2 pang barkong pandigma ng PLA Navy parehong luyang third-class destroyer at PLA Navy Vessel 568, isang Jiangkai-class frigate ang sumunod sa mga barko ng Australia at Canada. Security. This is Chinese Warship 163 conducting continuous turning to port. Sinabi ni Bauyot na parehong nanatili sa paligid ng 20 nautical miles mula sa exercise box, na nasa loob pa rin ng Philippine Exclusive Economic Zone at humigit kumulang 60 nautical miles mula sa Scarborough Shoal, sa kabila ng presensya ng mga Chino. Ang Pilipinas, Australia, at Canada ay nagpatuloy sa MMCA, na kinabibilangan ng mga operational maneuvers, communications drills, at coordinated patrols upang mapahusay ang interoperability at maritime domain awareness. Noong Martes, nagsagawa ng vertical replenishment ang Jose Rizal sa CH-148 Cyclone helicopter ng Canada, kasama sa ikalawang araw ang palitan ng mga tauhan sa pamamagitan ng mga rigid inflatable hull boat kasama ang HMAS Brisbane ng Australia, na sinundan ng isang cross-deck exercise at isang coordinated anti-submarine warfare exercise. Sa kabila ng operasyon sa ilalim ng pagbabantay ng mga barkong pandigma ng China, binigyang diin ni Bauyot ang determinasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Pinananatili ng Philippine Navy na ang mga drills ay isinagawa sa loob ng karagatan nito at alinsunod sa internasyonal na batas, kabilang ang 2016 arbitral ruling na nagpawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea. The anti-submarine warfare exercise is a growing capability ng ating armed forces and superior sa mga napalakas natin ngayon. And anti-submarine warfare exercise is na-exercise po natin ng ating mga personnel kung how to detect, localize, and recognize underwater threats. So, di po natin yun nakikita, so dapat po talaga magaling po tayo sa larangan. Ang BRP Jego Silang FFG-07 ay umalis sa Ulsan Shipyard ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea, at ngayon ay papunta na sa Pilipinas. Ito ay alinsunod sa talumpati ng Korean Ambassador to Manila sa ceremonial opening ng shipyard ng HD Hyundai sa Subic kaugnay ng pagdating nito sa bansa. Inaasahan sa mga susunod na linggo ay darating na ito sa Subic, Zambales. Ngunit wala pang eksaktong petsa kung kailan ang magiging commission ceremony nito. Ito na ang magiging pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas sa ngayon, nakapareho ng BRP Miguel Malvar na una nang na-i-deliver sa bansa. Nagtatakda ito na malapit na makumpleto ang proyekto sa paghahatid ng 2 Miguel Malvar-class frigates ng Philippine Navy, at ang BRP Jego Silang ay tuluyang maipapasok sa aktibong tungkulin bilang isang ganap na may kakayahang guided missile frigate, habang ang Philippine Navy ay nakatakdang bumili pa ng 2 pang barko sa ilalim ng Frigate Acquisition Project Full Complement. Ang pagkuha ng barko ng ganitong disenyo, na hango sa HDF-3200 na produkto ng HD Hyundai,
ang magiging pinaka-epektibong paraan para palakasin ang ating hukbong dagat. Nakabalik na ngayon sa bansa ang guided missile frigate na BRP Antonio Luna matapos magtamo ng kaunting pinsala sa mga drills nito sa Malaysia. Sinabi ng Philippine Navy noong Biyernes, nagtamo ng pinsala ang BRP Antonio Luna sa daungan nito kaliwang bahagi ng freeboard nito, o ang distansya sa pagitan ng waterline at itaas na pangunahing deck ng isang barko. Sinabi ni Martinez na nangyari ang pinsala noong ika-27 ng Agosto sa panahon ng Malfilaut Exercise 2025, sa Lumet Naval Base sa estado ng Perak. Ang mga drills ng Manila at Kuala Lumpur ay ginanap mula ika-27 ng Agosto hanggang ika-29 ng Agosto. Sinabi ni Trinidad na ang buong pagtatasa ng pinsala nito, kabilang ang halaga ng pinsala at kung apektado ang mga sistema ng armas nito, ay makukumpleto marahil 1 linggo o 2. Ipinunto din ng opisyal na ang paunang pagkukumpuni ng BRP Antonio Luna ay ginawa na ng mga tripulante habang isinasagawa. Yun pa ang inaalam sa ating assessment team. And hindi pa naman tapos kasi it will be a thorough assessment to be conducted. I would say that it did not impede the operational performance of the ship sapagkat nakita naman natin na nakauwi naman siya. There are what we call levels of repair. Some are conducted by the ship's crew, others by the facilities of the Navy on land. Ito ang pangalawang barko ng Jose Rizal class ng guided missile frigates na nilagyan ng mga missile, torpedoes, launcher, at weapon system para sa anti-air, anti-surface, at anti-submarine electronic warfare operation. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.